Bato, mga kababayan. Nako, ano na naman ito, Kent? Bakit nandyan na naman si Bato? Mga kababayan, sa madaling salita, tapos na tayo dyan kay Samura at kay Jinggoy. Pagod mag-explain. Oo, wala din patutunguhan yan. Tapos na pala yung filing of candidacy. Baka, nagulat ako, baka si Jinggoy may planong tatakbong mayor yata. O kasi si congressman ng ano, di ba? Sino ba yon? Yung pinatanggal yung mayor, Marikina ba yon? Congressman at si Coco Pimentel tumatakbo ng Marikina ngayon na parang mababang lower na politician sila ngayon na bumababa sila ngayon. Oo, siguro na isip-isip nila mag-mayor tayo kasi malaki ang confidential fund. Wag na lang tayo mag-congressman, bakit mag-mayor na lang tayo? Ang laki ng confidential fund. Di ba? Wow Philippines, Miguel of shoutout. So ito na mga kababayan. Si Bato daw, magsumbong daw sa Amerika, no? Patungkol sa may-ari ng eroplano na sinakyan ni Digong papuntang Netherlands. Ano ba talaga? Akala ko bang may-ari ng eroplano ay si Ramon Ang. Bakit ngayon magsumbong si Bato sa Amerika kay Donald Trump, no? Kasi daw para ma-freeze, no? Ma-freeze ang asset nung may-ari nung private plane na sinakyan ni Digong kasi nangingialam daw itong may-ari na pumayag na gamitin ng Interpol at ICC na masakyan ni Digong. Ito po mga kababayan. Good news, good news. Good news. Wait lang. Ads lang po yan. New players. Walang nakikitang dahilan ng Malacanang upang magsumbong sa Estados Unidos si Senator Ronald Bato de la Rosa para panagutin ang may-ari ng eroplanong sinakyan ng dating Pangulong Rodrigo Duterte papuntang The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator de la Rosa, malinaw sa executive order ni US President Donald Trump na maaari umanong patawan ng parusa ang sinumang non-American person o organisasyon na may direktang pakikipag-ugnayan sa International Criminal Court para i-detain ang isang protected person. Sabi dito sa comment, pati eroplano, pagdiskitahan, ayusin na lang nila trabaho nila, wag mag-alala Bato, sasakyan mo rin yan. Totoo yan, Ma'am Merly Pitugo, di ba? Bakit Bato? Alam nyo sa totoo lang, wala na kasi silang magawa. Alam nyo itong kaso ni Digong, wala nang saysay yung kaso-kaso ni Aimee dyan sa Senado. Wala nang kwenta yan. Sabi ko nga sa inyo, kahit araw-araw mag-session si Aimee hanggang sa matapos yung termino niya, walang mangyayari. Hindi makakauwi si Digong, hindi makakalaya si Digong, at walang jurisdiction ang ating bansa na manghimasok dun sa ICC. Kasi ulitin ko sa inyo, mga putang inang DDS. Ulitin ko sa inyo. Ang kaso ni Digong, hindi po sa Pilipinas final. Sa ICC po final ni Trillanes ang crimes against humanity. Kaya kahit anong litis nyo dyan sa Kongreso, sa Senado, walang saysay. Nagsayang lang kayo ng pondo ng ating bansa para igastos dyan sa litis-litis sa Senado. Hindi kasi dito sa Pilipinas sinampa ang kaso na crimes against humanity. Sa Netherlands kasi. 'Di ba? Sa Netherlands kasi isinampa ang kaso. Bakit pagpilitan ninyong ililitis-litis sa Pilipinas? Mga bobo talaga kayo. Kahit pa araw-arawin ni Aimee dyan mag-session sa Senado, hindi makauwi si Digong. Walang mananagot dyan. Walang makukulong. Bakit? Kasi ang kaso, ulitin ko, final sa Netherlands. Hindi sa lupang pinangako. Hindi sa Pilipinas. Biruin nyo, si Digong abogado na. Si Sara abogado di umano. May Nicholas Kaufman na sila. Meron na silang Jacobs na panibagong lawyer. Ba't hindi nila napauwi si Digong? Kasi doon isinampa ni Trillanes. Kaya walang power ang ating bansa. Kaya sa mga naghahamon sa akin na magilit na ako sa liig, pauwiin nyo muna. At make sure na pag pinauwi ninyo buhay, pero pinauwi nyo nakagarapon, ba't ako magilit? Patay na? Kaya Bato, wag po nang pag-iskidahan yung eroplano.
kung sino may-ari dyan kasi yan din yung sasakyan mo pabalik. Sabi nga ni Maharlika, ang may-ari daw ng eroplano ay si Ramon Ang. Yun daw yung nakarating sa kanyang source, according sa kanyang purple snake. Si Ramon Ang daw ang may-ari ng eroplano na sinakyan ni Digong papuntang Netherlands. Bakit ngayon magreklamo ka doon ba to? Na taga-Amerika ang may-ari. Ang baba, ang hina pala ng radar mo. Ba't hindi ka magtanong kay Maharlika? para i-detain ang isang protected person. Bumuelta si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro laban sa senador at sinabing nakasaad rin sa EO ang pagrespeto ng US sa prerogatibo at soberanya ng isang bansa. Kung ang bansa po natin at ang pamahalaan natin ay nagkaroon ng pagdedesisyon ayon sa ating RA 9851 at sa pakikipag-cooperate sa Interpol, yun naman po ay hindi naman po hahadlangan ng US at inirespeto po nila yung sovereign prerogatives ng bansa. So, wala po ako nakikita na maaaring maging dahilan, Senator Bato, para siya ay tumakbo sa US para humingi ng tulong para ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft. Samantala, wala pang impormasyon ng Presidential Communications Office kung Paano nga ma-freeze yung asset ng may-ari ng aircraft kung si Ramon Ang nga, sabi ni Maharlika, hindi naman taga-Amerika si Ramon Ang at ang pera ni Ramon Ang nandito sa Pilipinas. Walang karapatan si Donald Trump na ipapa-praise yung pera ng may-ari ng eroplano kasi Pinoy ang may-ari at binili lang niya yan sa Amerika. Patanga-tanga mo pala Bato eh. Manood ka kasi kay Maharlika. Ito mga kababayan. So nagpapahiwatig lang na si Maharlika ay fake news. Diba? Nagpapahiwatig talaga na si Ramon Ang ay hindi may-ari ng sasakyan. Bakit hindi naniniwala si Bato kay Maharlika na ang sabi ni Maharlika, si Ramon Ang may-ari ng eroplanong sinakyan ni Digong papuntang Netherlands? So ibig sabihin, fake news si Maharlika. Ba't hindi naniniwala si Bato? Di ba sabi ni Maharlika? Eto mga kababayan. Pakinggan ninyo Sabi ni Maharlika. Maharlika. Si Ramon ang may-ari ng airplane. Airplane. Wait lang. Na sinakyan ni Digong pa Netherlands. Naku mga kababayan, ito na ipapanood ko sa inyo kasi si Maharlika nagsabi niyan. Ito Sabi dito ni Maharlika, RP C5219 who owns the jet that flew PRRD to The Hague. Ayan sabi ng kampo ni Ramon Ang, hindi sila. Sabi naman ng kampo ni Saldico, hindi rin sila. Kung ganun, sino? So ibig sabihin, fake news si Maharlika. Alam nyo ba kung sinong may-ari ng eroplano na yan? Ako. Ang inang yan. Ako naghatid kay Digong doon. Eroplano ko yan. Ako may-ari dyan. Nag-worth yan ng 14 million pesos. Bili ko dyan. Sa RPC 5219. Luma na eroplano ni Justin Bieber yan. Kaya nga nagplano ako na hiramin ko yung buhok ni Justin Bieber. Ipatong ko sa ulo ni Bato. Ako ang may-ari ng eroplano na yan. Walang umaangkin, mga hayop. Tignan nyo, bukas nandyan ako nakasakay. Maniwala kay sa akin. Bukas sasakyan ko yan. Ako may-ari ng eroplano na yan. Utang ina. Ayaw nilang magsisabi kung sino may-ari. Ako. Ayan ako may-ari niyan. Pinaglumaan ni Justin Bieber. Tinaihan ni Justin Bieber yan nung concert. Nakaigit si Justin Bieber sa loob ng eroplano na yan. Kaya bininta niya lang sa akin ng mura. Sabi niya, amoy tae naman yan. Tae ng lasing nandyan sa upuan. Ken, bilhin mo na. Binili ko. Di bali na, tae lang naman. Tanggalin mo yung upuan, amoy tae ng lasing. Palitan mo yan. Palitan mo ng ini-endorso ni Catriona Gray na upuan na may massage. Yung pag ipasok mo yung kamay mo, manginginig ka.
Oh, kasi inigitan ni Justin Bieber yung upuan isa dyan, yung malapit-lapit sa tambutso. Kaya binili ko na lang. Sabi ni Justin Bieber, son of an idol. Son of a bitch. It smells so good. Amoy igit. Oh, benta mo yan. I-release mo sa Pilipinas. Oh, baka sakali sakyan ng mga dilubyong ano yan, Duterte yan. Binili ko na lang. Ako, may-ari ng eroplano na yan. Nang mawindang ang lahat. Ang kinin ko, ngayon, kung ako may-ari, anong pakialam ninyo? Hindi ba po pwedeng ginasolinahan lang ni BBM? Sabi ko kay BBM, last touch tayo, last move. Kung sinong gumamit, siya magpagas, siya magpaayos ng gulong. Pag nabutas ang gulong, ikaw magpaayos. Pag naubusan ng gas, ikaw magpagas. Libre mong gamitin. Ako ang may-ari ng eroplano na yan. Magsitanggihan kayo mga animal. Ayaw nyo pang aminin. Sige, ako na. Bukas makalawa para magkasya tayong lahat, 4,000. Alam nyo, ang magkasya lang dito, 12 Sa eroplano kung to, 12 lang ang magkasya nito. Kaya para magkasya tayong lahat, mag-order muna ako langis sa Sikihor, pangpahid sa Kilikili para magliparan tayong lahat. Para magkasya, para yung iba doon na sa pakpak humahawak, at least lumilipad. Hindi naman tayo kasya dyan, 4,000 tayo nandyan. 12 lang kasya sa private plane na to. Maglibre ako langis, mag-order muna ako Sikihor. Sabihin ko, oy, nay, nakay kuan dia, nay. Nakay lana dia, nay, pa-ordera. Gani ko, nay, basag nga 200 kabote, nay. Kay pamigay ko doon, pampahid sa mga fans ko doon, nay. Magsiliparan kami papuntang dahig, bisitahin namin si Digong doon, hambunga ng mga bomba na yang tagu-taguan, nay. Magawa ka na 200 ka kuan na garapon. Garapon sing laki ng sing laki ng garapon ng Ubaltin. Pang ganon-ganon sa mga fans ko na para magliparan kami papuntang dahig na hindi kami kasya sa private plane. Nagkaroon kami ng Guinness Book of World Record kung matuloy man yan. Saan ka nakakita ng mga pasahero na sa pakpak sumakay? Hindi ba kasya, 12 lang kasya dyan 4,000 tayo dyan. Langis-langis na lang. Tatanggihan kayo, hindi daw may-ari si Ramon Ang, hindi din daw si Saldico. Sino may-ari? Di ako. Ganon. Para matapos na yung issue na yan. Bato, paano mo ipapress yung account ko niyan? Binili ko lang kay Justin Bieber yan. Inigitan niya yung upuan yan. Dahil sa nalasing si Justin Bieber sa concert niya, yung binato siya ng kamates, nakaigit, inigitan niya yung upuan sa private plane, binili ko na lang. Diba? Punta ka pa ng Amerika, magsumbong ka pa kay Donald Trump. Marami nang problema si Donald Trump, dagdagan mo pa. Problema nga si Donald Trump ngayon kung paano niya bilhin ang TikTok. Tapos dagdagan mo pa yung problema niya. Huwag ka na magsumbong doon, ako may-ari dyan. Huwag mo na ipapress yung asset. Yung asset mo, malapit nang maipress. Ikaw naman sunod, isakay niyan. Nakaigit. Ikaw naman sunod, isakay niyan. Pinag-initan niya. Bato, sinabi ko sa iyo, Bato, huwag mong pag-initan yung eroplano. Bakit? Ikaw ang sunod na isakay niyan. Pag-iinitan mo pang dipuga ka. Kaya pala galit na galit ka sa eroplano, kaya alam mong ikaw na sunod isakay niyan. Kaya pala galit na galit si Bato, mga kababayan. Diyan sa eroplano na sinakyan ni Digong. Ito, Kaya pala galit na galit si Bato, kasi siya ang sunod isakay niyan. Diba? Wag mo nang isumbong, Bato, kung sino may-ari ng eroplano na yan. Kaya ikaw ang sunod isakay niya, nihatid ka sa dahig. Ang ikaibahan nyo lang ni Digong, si Digong nilanding ng ayos. Ikaw, ihulog ka na lang. Ang bigat-bigat mo. Pasalamat pa nga kayo, arestuhin kayo, nakasakay kayo ng private plane. Yung mga pinapapatay ninyo sa AGK, hindi na nga pinapakain ng sandwich or pansit, pinatay nyo agad. Buti pa kayo, bago kayo ikulong, naka-private plane, yung mga pinatay ninyo, ni tubig, hindi nyo pinainom bago nyo tinarget. Tigilan nyo kami. Kaya, yun lang mga kababayan. Tigilan na natin yung kabut-butan na kwento na yan. Kahit kailan, hindi pa ako may-ari ng eroplano na yan. Hindi nga ako marunong magmanihon yan, eroplano pa.